Kita mo ma'am yung slides ko? Yeah, I saw it na. Doc, Ayan. mag-start. Siguro Ayan. ano So, lang to. Doc, mag-i-intro na ako. So, magandang gabi mga kababayan at welcome sa Ang Pinoy Facebook Live. Alam niyo po, masayang-masaya po kami ngayong gabi because we've waited for Doc Colleen na maging guest namin. At ngayon po ay napagbigyan niya na po kami. So una, gusto ko magpasalamat kay Leonard at kay Miss Jean for making Miss Colleen's guesting possible. So sa dami po ng na-receive namin na katanungan tungkol sa ating topic na information on lupus, hindi ko na po patatagalin pa. Ang guest po natin ngayon ay isang internal medicine doctor, rheumatologist, at ang kanyang specialization pa bukod doon sa rheumatologist ay certified clinical densitometrist. So marami pa po siya. She's actually a fellow of PGH. At she took up her medicines sa Nueva Ecija, tama ba Doc? At marami po pong mga credentials ni Doc na hindi ko na mababasa. But ang expertise niya po, she's also a lupus patient para dun po sa hindi mga nakakaalam. Ngayong gabi po aalamin po natin ang journey ng ating resource person for tonight, Dr. Colleen Mariza Faustino. Hi Doc, good evening. Hi, good evening. Thank you for having me sa iyong vlog. So magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon gabi. So thank you for sharing your time with us na magkaroon tayo ng mga additional informations on lupus. Thank you so much, Doc. Alam niyo, sabi ko nga, bago tayo mag-start, I actually informed Doc na etong topic na to, isa sa pinaka-hit topic na nagkaroon na nagkaroon kami dito sa Ang Pinoy. When we had Leonard few weeks ago, ang dami po namin talagang na-receive. So ipagpapatuloy po natin. Mga kababayan, bago natin basahin ang inyong mga katanungan sa dami po ng aming na-receive, pag-usapan po muna natin, Doc. Kasi Doc, we were informed by Leonard that you're also a lupus patient. Yes, tama yun. Doc, pwede mo bang i-share yung journey mo from the time that you found out that you have lupus? Kasi marami kaming nakukuhang message na nawawalan talaga ng pag-asa. Yes, oo. Tama yon na I was diagnosed with. Actually, I am an overlap syndrome. So that means a combination of lupus and rheumatoid arthritis. So yung journey ko, nag-start siya when I was pregnant with my second child. So that was 2011. I had problems with my pregnancy because hindi yung baby ko noon is hindi siya lumalaki. Napansin ng OB-GYN ko na hindi siya lumalaki. And I was bleeding even with nasa ano pa lang ako noon, 5 months pregnant. I was bleeding and my baby was not growing. So I tested for laboratories and they found out that I was having APA, so anti-phospholipid antibody syndrome during my pregnancy. And then after kung ma-deliver yung baby ko, okay na siya. And then after ilang years, like I think that was 1 to 2 years, nagkaroon ako ng muscle stiffness, morning stiffness, fever sa gabi, and then easy fatigability. I know that is something wrong na sa akin kasi I was a doctor na that time. I'm about to finish my residency training in internal medicine that time. And kahit na meron ako nararamdaman, patuloy pa rin ako sa pag-duty ko sa hospital because I was a government employee that time. And then, now came my board exam for the internal medicine residency training. So pag-board exam ako, I was super stressed. Yun ang naka-trigger sa akin. So nag-start na ako magkaroon ng malar rash, nagkaroon ako ng alopecia, so nalalagas yung buhok ko, and persistent yung joint pains ko. So that time, alam ko na meron akong sakit na autoimmune kasi I was a doctor, internist na ako noon eh. So I went to St. Luke's for my check-up. Actually, kaya ako nagpunta sa St. Luke's because dito sa Nueva Ecija, wala kaming available na mga diagnostic test. So I went to Manila for my check-up. Doon ako nagpa-test. And then yon, na-diagnose na I have lupus. Rheumatoid arthritis overlap with lupus. So from then on, hindi pa ako rheumatologist noon. So even if I am having my attacks, I continued. So nag-review pa rin ako for my board exam.
And then I passed. And then after that, nagpahinga ako ng 1 year, pero still I'm working sa hospital. And then I decided to pursue my fellowship training in rheumatology. Yon. So, kaya ako nag-subspecialty sa rheumatology because I want to study my disease. Gusto ko pang malaman more information. Yes, more information kung ano yung sakit na meron ako. And gusto ko talaga yon kasi sa tingin ko sa mga pasyente, parang nafe-feel ko rin kasi kung ano yung nafe-feel ng pasyente. Kaya mas nag-i-improve yung explanation ko sa mga patients, kung ano talaga yung nararamdaman nila. Palagi ko sinasabi na alam ko kung ano yung nararamdaman ko kasi ganyan din yung nararamdaman ko sa sarili ko. Lahat ng precautions talaga ginagawa ko para hindi ako ma-hospital, hindi lumala yung lupus ko. Tapos continuous ang medications ko. And then I am so fortunate kasi I had my training sa PGH, Philippine General Hospital. So all my mentors, they know that I am suffering from an autoimmune disease na lupus. Kaya they understand me na rin pag medyo mas pakiramdam ko. And yun, hindi ako huminto actually sa life ko. Tuloy-tuloy lang, but still, sobrang ingat. Sobrang tinitake ko yung mga medications ko, lahat. Yun. So now, I am practicing as a rheumatologist here in Nueva Ecija since 2016. Wow, ang galing. And congratulations for that. Alam mo, napakaganda ng story mo na when you found out about it at kung paano mo nilalabanan at patuloy na talagang namumuhay ng normal. Because as mentioned to you, Doc, kanina, no, when we had Leonard a few weeks ago, we've been receiving messages tuloy-tuloy yan about sa mga patients at marami sa kanilang nawawala ng pag-asa. Yes, oo, alam ko yan. Kasi still the number one cause of lupus is stress. Wow. Yes. So, Doc, nabanggit mo na, no, the number one cause is stress. Kasi isa sa mga tanong is, Doc, ano raw ba talaga ang mga causes ng lupus? Yes, oo. So, Ma'am Sel, I want to share some slides para mga very short lang ito. Yes. Just to jumpstart our discussion for tonight. Sige, Doc. Okay? So, what is lupus? So, marami nagtatanong about lupus. So, systemic lupus erythematosus is also called SLE or plain lupus. Okay? So, lupus is an autoimmune condition. So, this can lead to pain, swelling, and damage to organs, specifically more common sa mga kidneys natin. So, the cause of lupus is not well understood. So, it may be genetic. So, pwedeng sa lahi. Baka meron kayong family history ng lupus sa family. Or kung wala naman kayong family history, it may be environmental. Number one cause is yung exposure to sunlight. Okay? Yes. Hindi lang pala sa skin yung magiging problema, mas exposure sa sunlight. Yes, it can trigger yung lupus. Tapos, pwede din yung stress. Another most common source ng lupus is yung stress. Pero sa atin, sa Philippines, more on stress and environmental factors talaga yung nagkukos. So people with lupus most often start developing symptoms in young adulthood. So gaya ng kwento ko sa iyo noon, I was pregnant with my second child at the age of I think I was 31 years old. So yun kasi yung most common age na nagkakaroon ng lupus, around 20 years old to 40 or 50 years old, no? And then people with lupus will often have flares. So yung active yung lupus mo, and it can be followed by remission, yung tinatawag nating tahimik yung lupus. Alam mo, Ma'am Sel, we rheumatologists, we are not fond of telling the patient na ang lupus gumagaling. Kasi totoo naman na hindi siya gumagaling. Siya ay tumatahimik lang. Okay? Tumatahimik lang. Yes, hindi talaga siya yung totally cured, yung not gumagaling talaga siya. May mga times na tahimik lang siya and then may times na active siya. Okay? So the frequency of these flares varies from person to person. So it depends kasi may mga lupus sa balat lang, like me. Ang lupus ko is sa skin, sa hair, and sa joints. May mga lupus na may kasamang kidneys, may mga nephritis, and may mga lupus na brain ang tinamaan or heart ang tinamaan. So, it may be mild
to moderate. So for me, an example ako, my lupus is considered as mild to moderate lang kasi more on joints and skin lang yung sa akin. Pero once na tinamaan na yung kidneys, yung lungs, and yung heart, doon siya nagiging severe. Wow. Okay? So, yeah. So next slide is, this is the main pathophysiology of lupus. So nag-i-start ang lupus kasi when your immune system recognizes the nuclear antigen as foreign. This nuclear antigen, these are normal things sa katawan natin. Kaya lang, dahil nagkakaroon tayo ng reaction sa immune system, itong dapat mga panglaban natin sa katawan, na-identify siya ng body natin as foreign or hindi siya kasali sa katawan natin. In short, naglalaban-laban siya. Yun yung tinatawag natin antigen-antibody complexes. And then, yung paglalaban ng mga cells natin na to, specifically yung B cells, ayan, nag-create siya ng self-tolerance sa katawan natin, and then it will develop into lupus. So, ang main problem talaga sa katawan natin is yung B cell. And this B cell is found sa blood natin, sa katawan natin, okay? So, these B cells, pwede siyang i-destroy yung ating skin, yung blood, lahat. Pwede niyang i-destroy lahat ng parte ng katawan natin. So, ganun kasi ang lupus. Buong katawan is affected. And then, yan. What are the most common signs and symptoms of lupus? So, number 1 is yung skin. Dito pumapasok yung butterfly rash. So, as you can see in the screen, meron akong talagang butterfly rash. Ayan. Perfect example. Actually, hindi ko siya talaga kinover ngayon. Pag-araw, pa-cover siya with sunscreen. Kasi very important ang sunscreen sa amin kasi we are photosensitive. Ibig sabihin ng photosensitive is pag naarawan ka, bigla siyang pumupula. Okay? Oh, ganun kabilis, Doc? Oo, ganun nakapula. So for tonight, hindi ko talaga specifically siya kinover kasi gabi naman na, wala na akong sunscreen. And para ma-visualize din ng ating mga viewers kung ano itsura ng malar rash. Yes. So ganyan siya. Doc, Okay? sandali ha. Tanungin ko lang because you mentioned very important yung sunscreen, no? Para ma-cover. Ano ang prescribe na SPF? Yes, Sunscreen prescribed protection SPF. para Okay. sa mga lupus patient. Good question. So, I am not particular with the brand kasi I don't endorse brand talaga. Pero what I can recommend to our patient is to use SPF 30 pataas. Okay. Okay? Yes, sun protection factor 30 pataas. Yun kasi yung merong effect sa photosensitivity. Any brand will do basta hiyang ka kasi may mga patients na talagang nag-allergy sila sa sunscreen. Kasi it can clog yung pores natin. Yes. Depende Lalo na pag mga lupus patients kasi ma-prone kami sa pimples dahil do sa steroids. Yes, Pero if you are going to choose a sunscreen, yung dapat SPF pataas. And it's paid SPF for 30 pataas, Doc. No? Yes, Okay, sige, Doc. Please Okay. continue. Yes. Okay, so yon. So sa skin, yan. Malar rash, katulad nung sa akin. So next, it's yung next most common symptom is yung joints. So nagkakaroon ka ng pain, swollen hands, arthritis, and then meron din tayong oral ulcers. So yung mga singaw sa bibig. We can differentiate the singaw sa bibig with the regular singaw na meron tayo. Yung singaw kasi ng lupus, it's not painful compared dun sa singaw ng yung normal na tao. Di ba? Oo. Singaw? Ako pag sa braces ko, nagkakasingaw ako, ang sakit. Yes, oo. At pag lupus siya, wala kang mararamdaman. It's painless. Malalaman mo lang na meron ka palang singaw pag nakita mo sa mirror, uy, may singaw pala ako. Pero wala kang mararamdaman. And then makikita mo siya sa taas na palate, yung sa ibabaw sa ngalangala. Doon siya most common na nakikita. So yon, another tip. So yung ulcer ng lupus is not painful, okay? And then, pwede din tayo magkaroon ng symptoms sa heart in the form of endocarditis, pericarditis sa lungs, mga pneumonitis. So ito, ang mga symptoms nito, yung madaling mapagod, may hingal, may manas, ganun siya. And then sa blood naman, most common is anemia. Bumababa yung hemoglobin, yung WBC,
and yung platelet. Okay? Pag yung mga blood products mo, like yung sa CBC mo matataas, medyo hindi siya lupus. Pag lupus kasi talagang bagsak lahat yung results mo sa regular natin na CBC. And then another, sa brain naman, more on pwedeng may seizure or epilepsy, pwede din na magkakaroon ka ng lupus fog, yung makakalumutin. Yan, pwede siyang symptoms ng lupus, okay? Pero medyo mahirap siyang i-diagnose, kailangan ng expert opinion pag mga ganyan. And then sa mga other organs naman natin like kidneys, ayan, nephritis, manas. Yan yung mga pwedeng simptomas niya. Doc, Okay? question, yung sa manas, di ba normally yung iba nagkakaroon ng manas din sa ibang, from the other sickness. Anong difference ng manas sa lupus compared doon sa manas na regular na iba? Actually, kung titingnan mo siya, pareho lang siyang manas with other symptoms. Like for example, you're having heart problem tapos nagkamanas ka. Or other source of kidney problems like mga ibang nephropathy. Pareho lang yung manas na makikita mo. Yung sa paa, minsan sa face, makikita mo yung bilog ng mata mo, ito, meron siyang manas. Oh. Kaya lang, diagnose mo lang talaga siya na galing siya sa lupus through other tests. Like number 1, kidney biopsy. Oh. Okay? And then laboratories, kailangan mag-request to identify kung anong klaseng manas talaga siya. Okay, Doc. Sige, please go ahead again. So, yun. So other information on lupus, mga causes niya, nabanggit na natin, signs and symptoms. And then sa pagda-diagnose, okay? For other doctors, it's very difficult talaga to diagnose lupus kasi kung ano-ano yung sintomas niya. Hindi yung kamukha ng diabetes na, okay, mataas ang sugar mo. Tapos na. Lupus, sobrang dami niyang symptoms, okay? Kaya lang, kailangan mo siyang i-correlate lahat nung nararamdaman ng pasyente para ma-diagnose mo siya. And also, you have to go to an expert sa lupus. Kunwari, nakita na ng mga ibang doctor natin, mga general internist natin, you have this problem. Ganun. Ang mga general internist natin, they will refer to us for confirmation nung diagnosis ng lupus. Yan. So, treatment naman, lastly for the treatment, it depends kung anong klaseng lupus ang meron ka. Kung meron ka bang lupus sa balat lang, sa kidneys, or sa brain, or sa heart. It depends kung ano yung activity, ang tinatawag namin doon, activity ng lupus mo. Doc, you mentioned kanina, nakita ko yung slide sa fatigue. Yes. What specific, yung kanina, what specific fatigue ba ang pwede mong sabihin na mararamdaman ng isang ordinaryong tao at pwede mong sabihin na posibleng lupus to? Yes, oo. This slides kasi na I'm showing is the one that I showed sa show ni Leonard kasi we were talking about exercise in that show. So, I mentioned fatigue doon kasi fatigue is the most common manifestation ng lupus together with arthritis. Yung madali ka talagang mapagod. Ang definition nito is even wala kang ginagawa, pagising mo sa umaga, pagod ka na. Oo. As compared sa regular natin na fatigue. Fatigue kasi is napaka-broad niyan eh. Even yung mga depressed lang, meron talaga silang fatigue eh. Pero what we are talking about today tonight is yung fatigue with regards to an autoimmune disease. Okay? Yung fatigue na umaga pa lang, hindi ka pa nakakabangon sa kama mo, parang pagod ka na. Ganun yung description niya. Wow. Alam mo, nakakagulat, Doc, yung binanggit mo kanina, no, na iba-iba ang manifestations ng lupus. Na kung titingnan mo, nakakalito na, posible ka na palang may lupus pag tiningnan mo yung mga kaninang binanggit mo na symptoms. Oo. Pero tandaan nyo, ang lupus kasi hindi siya pwedeng isang symptom lang. Meron kami tinatawag na criteria. Yun yung tinatawag namin na ACR criteria. Kung naririnig nyo sa amin, kung naririnig nila Leonard sa akin, yung ACR, yung criteria, that we have to fulfill. Ibig sabihin, meron kaming listahan ng sintomas. Parang checklist siya na kailangan makamit kami ng certain criteria. Like for example, sa ACR criteria, dapat meron kang 4 na sintomas plus laboratory test para masabi namin na lupus siya. Pero hindi siya pwede na
patik lang, lupus na 'to, hindi gano'n, Oo, okey? oo, oo. So, kailangan is masabi natin na talagang, na-meet niya yung criteria for lupus. Bago sabihin talaga na lupus. Yes, oo. Kailangan talaga ng expert para masabi na ito ay isang lupus. Wow, okay. Thank you for that very informative, Doc. Siyempre minsan nakakatakot, 'no? Kung Habang mapapraning ka, 'di ba? magpapanik ako nung Ah, nakakwentuhan namin si Leonard, lahat ng binanggit niya ay very common ngayon. oo, yes, Oo, exactly. and stress, environment, alam mo 'yon. Tapos Yes, nabanggit din yung genetics. yes, So, genetics. ako mismo nagpanic, kasi alam mo 'pag sobrang stress ka, ang dami talagang pupuwedeng mong maramdaman na nakakatakot. Oo, totoo 'yan. So, Lalo ngayon, sige Doc, lalo mm, na lalo na ngayon na pandemic, yes, napapansin ko sa mga patients ko, yung mga bagong pasyente ko ngayon, ang trigger nila is the stress. 'yan Doc. Nabanggit mo Yes, na ang trigger nila stress. 'Di ba kasi yes, ngayon Doc, pandemic, ang stress normally ay psychological or mental? yes, psychological or Oo. mental. Posible ba Doc na yung psychological or mental stress could actually lead to lupus? Yes, lalo na kung hindi mo siya like for example, mahina talaga yung resistensya mo. Puwede ka talaga na maka-trigger ng stress and any stress 'yan. Ang ibig kong sabihin hindi lang yung stress na malungkot ha, Hmm. stress na masaya. I had one patient, ito i-she-share ko sa inyo. Yes, Oo. medyo may edad na siya, nasa around 50s na siya. Lahat ng anak niya nasa Amerika. Hmm. Tapos umuwi yung mga anak niya, nagbakasyon. Tapos na-stress siya kasi lahat ng anak niya nandito sa Pilipinas. So yun yung naging trigger niya. So ito happy stress 'to ha. Oo. Oo, so yun, puwede kasi na hindi siya necessarily na bad na stress. Pero alam mo, ma-share ko lang, at this moment, ang dami ko talagang nakikitang lupus sa clinic ko, na ang trigger is yung COVID pandemic. Ang palagi nilang kwento sa'kin is most of the time, it's yung uncertainty ng panahon natin, nag-lead siya sa pag-iisip, and then hindi na sila nakakatulog, and yung fear, yun, nag-trigger na ng joint pain, nag-trigger na, sunod-sunod na, pati yung rashes, yung alopecia, yun. So, it depends din kasi sa tao, yung how you handle the stress. Wow! So dun sa mga nalulungkot ngayon, please bawas-bawasan. Yes, oo, Bawas-bawasan ang pag-iisip. nakakalungkot siya. Oo. Maganda yung sinabi mo Doc, kasi isang awakening din 'to, eh. Dahil sa Mm, dami nga ngayon ng nag-iisip, though hindi naman siyempre natin maiwasan, siguro is yes. bawasan natin ng konti. Tama ba Doc? Oo, and ako ang suggest ko diyan kasi wala naman tayong magagawa, eh, it's Mm, pandemic, mm. okey? Ang suggestion ko lang diyan is divert. Divert mo yung kalungkutan mo like, o 'di mag-ano ka, mag-online selling ka. Bawal Correct. mag-exercise sa labas, eh, o 'di Oo. maging busy ka, mag-enroll ka ng online class or Yes. kasi mga gano'n. Kung ano yung mga puwede nating gawin sa loob ng bahay para lang maging busy tayo at makalimutan natin na pandemic. Puwedeng-puwede 'yan. Tama ka diyan Doc. Makabawas siya ng oo. Ako kasi for myself, that's Mm. what I do. I divert. Alam mo Ma'am Sel, mas mahirap nga on my part, eh, kasi I'm a doctor. Yeah. Every day I see patient, every day iba-iba kwento, every day iba-iba sakit. Tapos ako, I myself is, having issues na rin sa family, sa personal life, 'di ba? Kaya lang what I do talaga is divert lang, tuloy-tuloy lang, gano'n. Nakikita ko ang ganda nga ng ano ng aura mo Doc, kasi Yes, I can actually imagine yung sinasabi mo na ngayong pandemic ang dami mong pasyente na pumupunta sa iyo at eto yung mga problema. But I can yes, see oo. you actually na ang ganda ng ano mo sa buhay. Kasi kitang-kita sa mukha mo. Yes, actually, oo. Kasi 'di ba ako, I'll be honest, I'm also having personal problems right now. Family, Mm. 'yan, health issues, Mm. 'yan. So hindi mo kasi maiiwasan, hindi mo kayang takasan, eh, ano ngang gagawin natin? And Correct. then, 'di ba, Oo. life must go on. Eh, Oo. kaysa pagurin ko yung sarili ko sa kakaisip, Oo. So, mag-trigger pa yung lupus ko, eh, di trabaho na lang. tama. So, mga kababayan, iwas-iwasan natin kasi Doc, yun yung maraming tanong. Ano ba ang nagiging cause or nagti-trigger sa lupus? So, maganda yung sinabi mo, bawasan ang mga pag-iisip at ilagay na lang ang inyong mga
energy sa ibang bagay na makakatulong. Exactly, oo. Mm-mm. Mahirap gawin yan, ha? Mahirap gawin yan. Lalo na wala kang support system, number one. Support system, family. Tapos mag-isa ka, mahirap gawin yan. Pero ako mismo nagsasabi sa'yo, I'm a lupus patient. Nasa ano kasi yan eh, nasa mind or nasa disposition mo sa buhay. It's your choice. Kumbaga, parang gusto mo malungkot o choice mo yan. Eh ako, gusto ko masaya. Choice ko to. Parang gano'n. Correct, oo. Oo, Oo. tama yun, Doc. Or pwede kang malungkot pero ilang minuto lang. Huwag masyadong matagal. Yes, Oo. pwede kang umiyak pero Oo. pwedeng ka ng mata lang. Yes. Oo, kasi sayang naman yung energy mo na mawawala at pwedeng mag-lead sa mga bagay na Oo. makakaano sa'yo. So, Doc, Totoo yan. umpisahan ko na yung mga tanong kasi parang medyo madami. So, nasagot mo Okay, na. tapusin natin yan lang yung Oo. gabi. Ano yung sabi niya, ano yung causes ng lupus, 'di ba? Yung mga tanong. So, nabanggit mo na kanina, environmental, genetics, stress. Oo. Tapos, nabanggit mo na rin kung ano yung pwedeng makita. Ito, tanong to Doc ni Miss Melanie Atrigenio. Bakit po nagkakaroon ng pleural effusion ang may SLE? Yes. Paano po ito minamanage? O, pleural effusion. Ang ibig sabihin ng pleural effusion is fluid sa lungs natin. Okay? Nagkaroon ng fluid yung lungs. Ang pwedeng panggalingan, actually madaming pwedeng panggalingan yan eh. Number one is yung mismong lungs natin. Maaaring inatake ng lupus yung mismong lungs mo. So yun pa lang, nagkukos na siya ng effusion. Okay? Another pwedeng panggalingan yan is yung kidneys natin. Okay? Hindi siya nagsisecrete masyado or hindi siya nagpo-function masyado kaya nagkakaroon tayo ng overload ng fluids. Okay? So galing sa kidneys. Number 3, infection. Tuberculosis, pneumonia, yan yung mga common sa atin ng mga lupus patient kasi di ba mahihina talaga yung resistensya natin. Yun. So yun ang mga pwedeng sources ng lupus, ang fluid sa lungs ng mga patients ng mga lupus. Pero doon kanina sabi mo, Doc, di ba, ito yung mga possible causes. Kung pag may pneumonia ka na, so ibig sabihin ba, mas delikado yun pag may lupus ka na rin? Oo, kasi compared sa normal na pasyente na may pneumonia, mas delikado talaga yung lupus kasi syempre, autoimmune disease, bagsak na yung immune system mo. Tapos, yung iyong mismong medications, lalo pang nakaka-trigger na lalong bumagsak yung immune system mo like yung steroids. Yung steroids natin. So yun, kaya tayo nagiging mas prone sa infection. Wow. So ayan na po, nasagot na po ni Doc. So ito pang tanong, Doc, medyo madami lang, pagpasensyahan niyo na. Ang tanong naman ni Miss Magnolia, ask ko lang po if may hepatic vein thrombosis ang SLE. Yes. Dapat po ba na hematology and lupus doctor po ang pupuntahan? Yes. Ang ibig sabihin natin ng hepatic vein thrombosis is yung isa sa mga malalaking ugat natin sa atay is nagkaroon ng pagbara. Doktora, bakit bumara? Kasi ang lupus natin is, ang ginagawa kasi niya sa dugo natin is pinapalapot niya lalo. So yon. So anong nangyayari? Bumabara siya sa mga ugat-ugat natin sa katawan. Yung hepatic vein thrombosis is specific for that part lang sa atay. Mas maganda sana kung nagtutulong yung hematologist mo and rheumatologist mo sa pagtitreat sa'yo. Okay? Ako, highly recommended ko din na i-treat ka, magpakita ka rin sa specialist sa dugo and sa rheumatologist. Pero treatment-wise, yung sa paggagamot, pareho lang siya. Kaya lang, mas maganda kasi na coordinated. Coordinated yung treatment. Nung dalawa, Doc? Yes. Oo. Pero kahit na mga kababayan, huwag mawawala ng pag-asa. Napakaganda ng buhay. Doc, eto pa, Doc. Bawal po ba talaga sa may lupus ang pag-welding? Yes. Kasi ano sabi ko kanina, pag-welding. Yung bang nag-question yan is lalaki? Male? Babae siya, sinabi ni Garcia. Baka para dun to sa kakilala niyo or sa asawa niyo or sa kamag-anak niyo. Oo. Kaya ako natanong kung lalaki yung nag-question sa'yo kasi ang lupus kasi most common sa females, sa babae. Pero pwede ding magkaroon ng lupus ang mga lalaki. So, usually ang ratio namin yan is 9:1. 9:1. Wow. 9 na babae may lupus, isa lang ang lalaki may lupus. Ganun siya ka-rare sa lalaki. Okay? Pero pag lalaki ang pasyente na may lupus, mas severe siya.
kumpara sa babaeng may lupus. Oo. Ngayon, balik tayo doon sa welding. Bawal ba talaga, doktora? Yes. Kasi anong sabi ko sa kanina? Ang balat ng lupus patient is photosensitive. Eh ano ba yung welding? Init siya eh. Init siya. Tapos, pag na-expose yung skin mo sa ganong klaseng kainit, pwede din siya mag-trigger ng lupus sa skin. Wow. Okay? Oo, ganon siya. So, bawal talaga ang welding pag may lupus. Especially kung lalaki yung pasyente. So ayan po, Miss Natalie, ang sabi po ni Doc, bawal. Pero Doc, balikan ko na sinasabi mo, ang ratio is 9:1. Bakit Yes. Doc, maraming babae? Oo, alam mo yaan. Ang sagot kasi dyan is multifactorial kasi ang lupus. Ibig sabihin, baka ito hindi pa rin kasi ito na nalaman eh. Kumbaga parang wala pang conclusion sa pag-aaral. Hanggang ngayon, kahit na matagal na yung sakit na lupus. Pero ang sabi ng mga eksperto, meron daw kinalaman yung ating pagkakaroon ng matres. Yung ating hormones, female hormones. Yes, oo. Kaya mas madami ang mga females na may lupus. Pero ito, hindi pa talaga siya yung lupus na naaaral na may conclusion na. Wala pa. Pero ang nakikita nilang reason dito is yung hormones ng mga babae ay meron siyang bearing sa pagkakaroon ng lupus. Wow. Sige, Doc, babasahin ko ang dami. Pati may Sige, mga go nanonood lang. sa atin from Hong Kong na lupus patients. So, mamaya po. Ito pang tanong, Doc. Hello po, Doc Colleen. Happy to see you here in FB. Patient mo ako last 2015 sa UPPGH. Si Miss Rose Joy po to Eugenio. 40 weeks pregnant po ako ngayon. Ano po ba ang mga dapat ko pong gawin? So, gusto ko sanang malaman kung active yung lupus niya or hindi. Ayan. So, Miss Rose Joy, kung nanonood ka, ang tanong ni Doc is kung active o hindi. So, balikan natin, Doc, mamaya. Hintayin natin Rose Joy ang inyong sagot. Pero sagutin ko ng partial. Sige, provided, kasi I think nasa Hong Kong siya, baka nagwo-work. Iba to, Doc. Baka Iba pa hindi yung sa Hong Kong. pa. Oo, dami Okay, talaga. so, Oo. sagutin ko ng partial yung sa pregnancy and lupus. Sa totoong buhay, ang mga lupus patient talaga, lalo na pag active, hindi talaga sila pwedeng mag-pregnant. Okay? Lalo na pag active. Oo, kasi nakaka-trigger siya. Nakaka-trigger siya ng flare. Yung mismong pregnancy natin is nakaka-trigger ng mag-active yung lupus mo. Pero may mga times kasi na pumapayag kami mga doktor, mga rheumatologist na mag-pregnant yung pasyente. Lalo na pag tahimik naman yung lupus. So ano ba yung definition ng lupus na tahimik? Yung hindi siya naka-steroids, tapos wala siyang nararamdaman, okay lahat ng laboratory. Doon pumapayag kami na mag-pregnant ang patient na may lupus. Pero ini-explain naming mabuti na once na nag-pregnant ka, pwede ulit bumalik at this time baka maging severe pa yung lupus ng pasyente. And another thing is yung baby kasi, pwede niyang ma-acquire yung lupus ng mother. Meron tayong tinatawag na neonatal lupus. Yung paglabas ni baby, pagkapanganak ni baby, merong lupus. Meron talagang ganon. Okay? Tapos when it comes naman sa medication, sa mga gamot na iniinom ng lupus, may mga pag pregnant yung lupus, you have to check or consult your rheumatologist kasi pwede naming palitan yung mga gamot na mas safe sa pregnant at saka sa baby. Wow. Wow. Ano yun enlightening yun, Doc, lalo na doon sa mga pregnant or who wants to be pregnant. Pero sabi nga ni Doc, consult lang your physician. Yes, consult your physician and tingnan natin kung pwede na ba talagang mag-pregnant. Ayan, oo. Doc, another question from Jennifer Salinas. Nakagat ako ng pusa kahapon. Pwede po ba ako magpa-vaccine ng regular na anti-rabies lang po? Mahal po kasi yung tinatawag na ERI na acting as neutralizer. Saan kaya siya nakagat? Saang part? Depende kasi yan sa part ng body and pero pwede siya magpa-anti-rabies lalo na kung hindi niya kilala yung pusa kasi ang mga pusa kasi lumalabas-labas sila, syempre na-expose sila sa ibang animals. Ako tatanungin, i-recommend ko na mag-proceed siya with anti-rabies.
So mag-proceed ka, Miss Jennifer, mag-proceed ka sa anti-rabies. Yun yung O lalo na kung payo sa ni Doc. face yung kagat. Oo. Lalo na Lalo kung na sa kung sa face, mukha. Doc. O yung kagat niya. Bakit, Doc? Malapit kasi sa brain yung face eh. Ang rabies kasi, nagta-travel siya sa ugat natin, sa mga nerves natin. So, yung proximity kasi ng sugat is very malapit sa brain. And then, ano pa, di ba ang rabies is neurological ang tinatamaan yan. More on neuro sa mga nerves, ugat, brain. So, yon. Ako, nirecommend ko na mag-proceed pa rin siya. Oo. Dun So, sa, kahit daw kasi ang concern niya is nagsisteroid siya, Doc. So, mag-proceed pa rin siya. Oo. Kaya kahit naman mataas yung steroids niya, it depends kasi i-assess din naman siya ng doctor na magbibigay ng anti-rabies. Wala namang effect yung rabies vaccine sa steroids niya. Okay. So, okay lang yan. So, Jennifer, mag-proceed ka daw, sabi ni Doc Colleen. Doc Colleen, eto pa, dalawang tanong niya, si Ellen Golmatico. Yung anak daw niya, na 12 years old na diagnose, may schedule sila ng cyclo for first Yes. quarter. Tapos na sila nung monthly last March. So 1 year na yung anak nila na diagnose this August. Marami pa daw na hindi alam at patuloy niyang minomonitor. Kagabi, medyo sumakit ang tiyan, biglang medyo uminit, tapos nagkaroon ata ng konting lagnat. Ano po pero ang dapat niyang gawin kasi nasa stress na siya dahil nga GCQ sa bahay. Oo. Gusto ko sanang malaman kung siyempre ngayon kasi is telemedicine lahat sa online ang consult. So number one is dapat hanapin natin kung ano yung source ng fever ng anak niya. Pero most common pa rin is infection. So ako mai-advise ko doon sa father is kailangan niya makita yung rheumatologist niya agad. Kasi huwag pabayaan kung naglalagnat. Number one pa rin naman kasi is infection pa rin yung cause niyan. Nag-cyclo na yung bata baka mamaya in remission naman na or nag-improve na yung lupus niya. Baka ibang source naman kasi din yung problem nung patient natin. Kung if ever, kung hindi niya makokontak yung kanyang rheumatologist, kung sino yung pinakamalapit na pediatrician sa place nila, pwede naman siyang mag-consult for the meantime. Tapos, Kasi Doc, alam mo, sige, Doc. medyo konti kasi kaming rheumatologist So, medyo mahirap yung access sa aming mga specialist. Kung hindi talaga niya kayang bumalik dun sa kanyang rheumatologist, kahit sa pediatrician na lang, pwede naman. Pwede muna magpa-check para lang ma-treat yung anak niya. Yes, oo. Tapos, Doc, ano daw ang mga best na pagkain na ibigay sa bata? Sa bata? Na 12 years old na may na-diagnose na lupus. May lupus, oo. Nag-cyclo kasi yung kanyang anak. So that means meron siguro itong problem. Usually, pag mga ganitong nephritis, ang tawag natin dyan, or kidney, ang mga bawal lang naman dyan is yung salty and fatty foods. So, pangkaraniwan, dahil pediatric itong pasyente natin, bawal muna yung mga fast food, mga junk foods. So, salty and fatty food. So, sikapin nila na balance yung diet. So, more on vegetables, fruits, pwede din mag-meat. Kaya lang, wag naman yung masyadong fatty. And yung mga may preservative, bawal yan. So, bawal muna ang, sabi mo nga, Doc, is mga food chains. So, bawal muna ating mga friends na Jollibee and McDo. Doon muna tayo sa healthy living. Doc, eto Hindi ko na pinangalanan. Kasi di ba, Doc, pag mga bata, yan talaga yung gustong-gusto nila. Grabe ang tosino, longganisa. Oo, so bawal muna yun. Doon muna tayo sa sinabi ni Doc, fruits, vegetable. Fish ba, Doc, is okay? Fish, nakasama doon? Yes, oo. Basta wag lang fried. Oo. Doc, ito pa ha, same person kay Ellen. Shinare din daw to ng pinsan niya. Na recently na-diagnose yung mama niya ng lupus, aunt ng kapatid niya. Ito yung binabanggit ko kanina, na nasa hospital ngayon, patuloy na lumalaban. Yung complaint niya is, hindi daw siya makakain. So, namamana ba talaga yung lupus na sakit? Yun yung una. Pangalawa, kagagaling lang ng aunt ko sa abroad. She's working sa Afghanistan. Sabi niya sa embassy doon, nagbabakasyon lang. Kaso habang nag-home quarantine, bigla siyang natumba, nawalan ng puwersa mga paa niya.
Mm. Kaya ayun, sinugod sa ospital. Up to now, she's battling her life. Mm. So, ang tanong niya, Dok, is namamana ba at ganun ba kabilis yung posibleng mangyari na wala siyang idea tapos eto na pala na parang sinasabi niya natumba lang, nawala ng puwersa yung mga paa niya. Oo. It depends kasi ilang taon kaya yung kanyang patient. Pero usually, bago tayo mag-diagnose kasi ng lupus, we have to exclude yung other problems. So, it depends sa age ng patient. Baka mamaya meron palang ibang sakit. Comorbids niya, yung tawag dito, yung meron pala siyang previous high blood, previous stroke, yung mga ganyan. Pero hindi kasi tayo agad-agad nagda-diagnose ng lupus dahil na sa ganung kwento, yung ganung history. Yung doctor niya doon, I'm sure, gagawa pa ng ibang mga laboratory test yan to properly diagnose yung patient. Okay, so ayan mga kababayan, hindi pwedeng sabihin natin pag narinig nyo kanina yung sinabi ni Doc na eto may lupus na ha, mahaba-haba pa sabi ni Doc kasi maraming mga laboratory pa Doc, tama ba? Symptoms, criteria. Symptoms. Oo. Doc, medyo madami to, but una, so hi May, you're watching in Hong Kong. Ito nag-message na rin to after kay Leonard, lupus patients na nasa Hong Kong. Stress sa school, nagtitrigger po ba sa lupus? Yes, oo. Pwedeng mag-trigger yung stress sa school. Kaya ako, I recommend na i-inform mo yung teachers mo na meron kang ganitong condition kasi hindi ka pwedeng mapuyat. And you know what? Kasi ngayon online class tayo, di ba? Yung radiation ng computer can trigger photosensitivity. Kaya kasi meron siyang radiation eh. Even yung ating simple na fluorescent lamp, meron siyang radiation. Yes, oo. Kaya, as much as possible, sana to limit your exposure sa radiation. Online class, puro tayong online class ngayon, di ba? Yun. So, Doc, sabi mo i-limit, no? Ano ba ang ideal na exposure daily na po pwede? Manageable? Manageable kasi ang exposure natin sa sunlight talaga, yung pinaka nakaka-cancer na oras is 10 o'clock hanggang mga around 3 to 4. Wow, So sa mga lupus patient, oo, I usually recommend them na lumabas mga around 5 to 6 a.m. And then sa afternoon na, kasi may mga patients sa akin nagtatanong, Doc, gusto ko mag-exercise sa labas. Anong oras ako mag-exercise? Sabi ko, mag-zumba ka mga around 5 p.m. Pwede na yun. Yes. Pwede yun. Or zumba na around 6 a.m. Pwede yun. Kasi wala pang sinag ng araw eh. Pero yung magbabike at around 10, no, hindi siya pwede. Oo. At pwede rin kayo mga kababayan mag-Zumba sa loob ng bahay. May YouTube at lagi pang iba. So, yes, ayun. Ang sagot, Miss Maria, yun po ang sagot ni Doc Colleen. Yes, nakaka-trigger din to. Totoo ba, Doc, na kapag nag-steroid, mahirap ka mabuntis? Lupus patient here, si Miss Niza Sakiran. Hindi naman. Yung mismong steroids, wala siyang kinalaman sa pag-pregnant natin. Kaya lang, may mga effects siya sa pregnancy at saka sa baby. Okay. Unahin natin sa mother. Ang effect ng steroids sa mother is pwedeng tumaas yung blood pressure, pwedeng magkaroon ng infection, pwedeng yung mother is magkaroon ng manas. Yun yung mga effects natin sa mother. Ngayon, ano naman ang effect natin sa baby pag yung mother umiinom ng steroids? Number 1, pwedeng yung baby natin, maliit lang siya. Hindi tama yung size. Kasi isa sa side effect ng steroid sa baby, hindi sila lumalaki sa womb or sa loob ng womb ng mother. Maliliit sila. Tapos another side effect din is pwede magkaroon ng cleft lip, yung bingot. Oo. Pag pinanganak. Oo, sa pagpinanganak. Tapos may mga studies din na pwede din silang magkaroon ng developmental problems. Yung mga, pwede. Pero maliliit lang yung chances. Ako, pag pregnant yung patients, nagbibigay pa rin ako ng steroids, lalo na kung kailangan ng mother. Pero ang ginagawa ko is yung lowest possible. Ibig sabihin, pinakamababang dose na okay si mommy at okay si baby.
Dok, tanungin lang kita kasi sabi mo, di ba, may effect. Yung kunwari developmental and everything, makikita mo na ba yun habang nasa loob pa? Hindi Di ba very pa. high-tech na ngayon yung iba, no? Usually, ako, pag ganitong lupus mothers, nagpapatulong ako sa mga ibang colleague ko, mga specialist na OB/GYN. Yung developmental, physically, pwede. Kasi meron tayong tinatawag na genetic scan or meron tayong, nakalimutan ko yung term ng mga OB/GYN yun eh. Meron silang ginagawang scan at this certain month of pregnancy para makita nila kung merong mga disabilities na yung bata. Bata. Oo, meron silang ginagawa doon. So, nasa womb pala, makikita natin yung problem physical. Oo. Pero yung mental development, hindi talaga. Pero physical, possible. Like for example, meron siyang bingot or may problem yung heart niya, pwede talagang makita. Wow. Kahit nasa womb pa siya. Thank you, Doc. So, yun po ang sagot sa iyo. Itong sagot sa iyo, Miss Nisa. So, ito pa, Doc, ha. Maraming nag-hi sa iyo, pero dun muna tayo sa mga tanong. Mga kliyente, mga tato, Doc, na iba. At yung iba. So, from Christina DP, hi, Doc. Good evening. Ask ko lang, para saan po talaga ang Plaquenil? Kasi wala naman po advice sa akin na itigil, pero tinigil ko more than 5 years na po. Yan. Alam mo ba, ang generic name ng Plaquenil is hydroxychloroquine. Okay? Sa aming mga rheumatologists, siya ang pinaka-favorite naming gamot kasi napaka-talented niyang gamot na yan. Okay? So, na-discover talaga siya for lupus. No? Anti-inflammatory siya, so nalilesen niya yung mga pamamaga sa katawan natin. At ang maganda pa sa Plaquenil is relatively very safe. Okay? Ang only side effect lang niya na talagang nakikita ko sa mga patients, nakaka-darken siya ng skin. Kaya makita mo yung mga lupus patient natin, medyo maiitim sila kumpara sa... That's because of the side effect of Plaquenil or hydroxychloroquine. Pero relatively, napakaganda ng Plaquenil. Number one, kinokontrol niya lahat ng maga sa katawan. Pero hindi siya singlakas ng mga ibang gamot natin sa lupus like azathioprine, cyclophosphamide, and mycophenolate. Siya talaga yung basic na anti-lupus na binibigay natin for mild symptoms only. Pero hindi siya nawawala sa regimen namin kasi madami siyang magagandang nagagawa sa katawan natin. Pinapaganda niya yung blood flow, nililesen niya yung pamamaga, may effect din siya sa baby. Kaya safe siyang ibigay sa pregnant mother na may lupus. Wow. Nakaka-improve siya ng blood flow sa baby. Yun, tapos nakaka-prevent din siya ng neonatal lupus, yung paglabas ng baby, merong lupus. Yan. Sabi niya, 5 years na daw siyang tinitake. Okay? So, ang i-recommend ko sa kanya is magkaroon lang siya ng yearly eye check-up. Check-up sa mata. Doc, sorry, tinigil ko more than 5 years na po. Okay. Pero kung hindi naman active yung lupus mo, you don't need to yung aking anak ay sumisilip. Hi! Siya yung kinikwento kong son ko na nag-start ako magkaroon ng symptoms. He's 10 years old right now. Wow, so hello! You're actually miracle baby. Yes, okay. So yun. More than 5 years. Ibig sabihin, hindi yung lupus niya, kaya hindi niya iniinom. Yun nga. So, yun Doc, yung sagot mo. No? At hi Leonard, thank you also for assisting yung girl na nagtanong, si Miss Christina. Nag-comment si Si Leonard kasi talagang nag-a-assist yan pag mga lupus patient. Ito pa, Doc. From Maka Makaraig, overlap scleroderma daw po ako, pero no butterfly rash. Mga 3 out of 11 symptoms plus low C3 low. Ana Elisa, is this final diagnosis? Oo, kasi ang diagnosis kasi niya is lupus and scleroderma. So ang ibig sabihin ng lupus scleroderma overlap, it's a combination of systemic lupus erythematosus and scleroderma. Si scleroderma, ang manifestations niya is Raynaud's phenomenon, yung namumuti yung mga daliri, tapos nangangapal yung mga skin, may mga rashes dito sa liig,
So, nag-combine yung dalawang sakit na autoimmune sa kanya. Parang ako din yan. Rheumatoid arthritis and lupus. Pero siya, it's scleroderma and lupus. Yung tanong niya kasi kung it's diagnostic, yes, pwede na siyang i-consider as diagnostic na. So, Ngayon, yes. oo, kailangan communicate siya doon sa rheumatologist niya on ano yung mga options niya sa pareho lang ng treatment with the plain pareho lang Sa dalawa. Yes, Sa dalawa, Doc. So, dapat pa rin, bumisita doon sa kanyang. Yes, Tapos sabi ni Miss Beverly, stress talaga nag-start ang lupus ko. Yes. Talagang stress. Kalaban ng lahat, Doc, no? Doc, eto pa. Hi po, Doc. Mister ko po may sakit na lupus. And actually, kayo daw po ang doktora. Si Miss Natalie Garcia. Oo. Siguro ang husband niya is from Nueva Ecija. Baka po. So, Miss Natalie, kung taga Nueva Ecija ka, si doktora nga daw po talaga. Tapos si Jovelyn, matagal na rin po kayong doktora. Tapos, so siya yung nagtanong kanina, Dok, tungkol sa welding. Oo. Yung sa welding. Oo. Yun. Oo. O, kilala ko na yung husband niya. Tumahimik na yung lupus niya. Pwede na po ba ulit mag-welding? Hindi. So, eto na Miss Natalie, hindi daw. Hindi. Sinagot na ni Doc, hindi po pwede. Totoo po ba na talaga mahirap i-manage ang lupus kung mag-solo ka lang? Oo. Actually, ito, favorite linya ko sa clinic ko. Ang lupus kasi is kailangan yung strong family support. Okay? Strong family support kasi unusual yung sakit mahirap siyang intindihin. Ito, palagi ko sinasabi sa clinic, pag nakakausap ko yung pasyenteng lupus, gusto ko kasama palagi yung family member o yung bantay niya. Kasi alam mo, ang secret sa paggaling ng lupus, yung bantay. Totoo yan. Oo, kasi pag yung pasyente natin nalulungkot siya at yung bantay ay walang pakialam or hindi iniintindi yung pasyente, hindi talaga yan mag-i-improve kahit kailan. Kasi kailangan iintindihin mo yung patient. Hindi niya talaga kaya mag-isa kasi napaka-extensive ng sakit na lupus. Okay, palagi ko yan sinasabi, ang secret sa paggaling ng pasyente, yung bantay. Dapat magaling si bantay. Dapat magaling maghanap buhay si bantay kasi mahal yung gamot. Dapat hindi niya ini-stress si bantay. Ngayon, pag kunwari, ang sasabihin sa akin ng pasyente, doktora, yung mismong pantay ko, ang problema ko, paalisin mo siya kasi hindi siya makakatulong sa'yo. Ganon. Totoo yun, ha? Totoo yun. Dapat talaga with help, lalo na sa family members. So, importante yung support system, Doc, ng Yes, family. very important. Very important. At yung nagbabantay. Tapos, Doc, kinorek tayo nung kanina. Thank you, Ellen. Yung kanina tinatanong ko sa bata, yung 12 years old, wala daw po palang fever. Ang sabi niya, sadyang mainit lang po talaga yung paa at mga kamay. Oo. Sige. Ano kaya yung circumstance mo mainit ang paa at nagpapawis kaya? Kasi pwede din, kahit na walang fever, tandaan mo, kung naka-steroids kasi yung pasyente mo, most of the time, hindi talaga sila nagkakaroon ng grabing mataas na fever. Pwedeng low grade lang. Or ibig sabihin ng low grade, yung mga sinat. Oo, so kailangan talaga ma-document kung talagang may lagnat or wala. Kung may thermometer sila, dapat i-monitor nila. Ngayon, kung 37.8 pataas, talagang fever yun. Okay. Pag ganun, Doc, so anong gagawin nila? Oo, yun. Ako, I suggest na kung hindi sila makarating sa kanilang rheumatologist, at least consult with a pediatrician sa general pediatrics para safe tayo. So, yung pa rin kanina, Doc, na sinasabi mo, no, dun sa malapit na pedia, ipacheck na yung baby. Yes, oo. Yes. Doc, how many tests to undergo bago ma-confirm na lupus nga? It depends. May mga lupus na. Kasi alam mo, Ma'am Sel, napakamahal kasi ng laboratory sa lupus. As in, sobrang mahal talaga siya. Kaya naiintindihan ko kung nagtatanong sila kung gaano kabilis. It depends. It depends sa simptomas mo. May mga lupus na pasyente ko, 1 year before, wala talaga silang lupus, tapos biglang bumalik sa akin, symptomatic na, meron na. Yun, may mga times kasi na talagang serious siya.
kailangan mo i-monitor. Minsan isa-isa lang lumalabas yung sintomas. After 3 months, meron na namang sintomas. After 3 months, iba na naman yung sintomas. Kaya with regards to the laboratory, medyo extensive siya. Habang tumatagal, eto, ang tip, pag ang doktor, mga mamahalin na yung mga ino-order na gamot, ibig sabihin, medyo mahirap i-diagnose yung lupus niya. Yun. So, tandaan niyo po yun. Mapapansin niyo rin, mahal na Oo. yung gamot. Pag mahal ng gamot, sinasabi ni Doc, mahirap ma-diagnose ang lupus niyo. Oo, lalo na kung hindi expert yung tumitingin. Ayan, oo. So, pumunta lang po kayo sa mga experts. Saka syempre, dapat iwas-iwasan mag-isip. Doc, madami pa to. Doc, Yun lang. salamat po sa tulong niyo. Natatandaan niyo pa po ba ako? Si Ana Dumangas. Yes. So, ayan. Limit exposure sa radiation, ate. Bawal township. Tama po Yung ba yun? township. Hindi ko alam yung So, township. pakiano lang po. So, pakiano lang Game po. ba yun? Game siguro. Siguro yun, Doc. Yung kaninang tanong, nung sa Rose Joy, naka-steroids. Ito yung nagtanong kanina, Doc, na naka-steroid. Doc, naglabas po ng rashes sa anak ko at may sugat po sa gala-gala. Ano? Gala-gala? So, ganyan po ba yung mga sakit? Saan po ba kami pwede makahingi ng tulong? At ano po ang bawal kunin at pwede po? Or kainin siguro to? Ma'am, pwede mo bang ipasend sa kanya yung picture? Ayan. Hindi ko alam kung ano yung gala-gala. Oo. So, Mr. Edwin Badayos, pwede niyo po bang isend yung picture kahit na po dito? Pag tapos na po yung program, Doc, baka pwede niyo pong tingnan. So, andyan naman po pati si Leonard talagang tumutulong sa atin dito. So, yung isang tanong, Doc, nasagot niyo na po ba? Ang tanong po ni Charades na namamana po ba ang lupus? Ang sagot ni Doc ay? Yes. Yes. Oo. Tapos, eto si Leonard, ayun, yung iba. Hi Doc, 4 years na ako may SLE, pero recently I had chills with no fever. Mataas ang CREA ko, nasa 230, ang protein ko, nasa 360. Yun kaya ang reason bakit ako may chills, yun yung una. And sometimes parang may vibration sa face ko. Part din po ba yun ng lupus? Oo, it depends, lalo na alam mo, medyo kailangan mong mag-regular check-up na sa doctor mo. Kasi kung tumataas yung creatinine mo, that means yung iyong kidneys pumapalya na, nagkakaroon na tayo ng damage. Oo. Ngayon, I will suggest na mag-follow up sa doctor mo na rheumatologist. Kung wala ka pang doctor na rheumatologist, mas magpunta ka sa kidney specialist, sa ating mga nephrologist or renal specialist, kasi para makontrol natin yung pagtaas ng creatinine. Ang creatinine is function siya ng kidney, no? Pag ang creatinine, diyan natin malalaman kung kailan magdadialysis yung patient. Lalo na pag pataas siya ng pataas, tapos hindi ka naiihi ng tama. So yon, pwede siyang sintomas na lumalala yung lupus mo. Yun naman sa chills, at saka yung siguro ang ibig niya sabihin parang may tingling sensation sa face. Oo, madami kasing factors yan eh. Pwedeng kulang ka sa nutrition. Oo, pwede yun. O kaya, epekto siya ng pagkakaroon mo ng mataas na creatinine. Yun. Kaya ako, ang suggestion ko sa kanya, makipagkita siya sa rheumatologist niya agad-agad. Or kung wala pa siyang rheumatologist, pwede sa ating nephrologist o yung mas kidney specialist natin. So, Miss Joanne Abansena, ang sabi nga ni Doc, makipagkita rin kayo sa kidney specialist. Yes. Para makatulong. Doc, from Sheila Alviar, diagnosed SLE nephritis here. Teacher po ako at naka-online class po kami. How many hours po ang advisable na computer exposure? Yan. Alam mo, palaging tinatanong sa akin yung computer exposure na yan. Ideally, wala sana tayong exposure sa UV rays, no? UVA, UVO, ideally. Hindi ko masabi kung ilang hours yung recommendations natin, pero as much as possible wala kang wala kang exposure sana sa mga ganyang rays, kasi it can trigger yung lupus natin. Pero kung hindi maiiwasan,
ang advice ko sa'yo, kahit na nasa bahay ka at nag-online class ka sa loob ng bahay, kahit aircon pa yan, at least you use sunblock pa rin sa face mo, kahit na nasa loob ka pa rin ng bahay at nag-online lang. So makakatulong pala yung Doc kahit na nasa loob lang at naka-aircon Yes, at walang oo. araw na pumapasok. Oo, pero kung continuous yung radiation sa computer, sa ilaw, mag-wear pa rin ng sunblock. Ng sunblock. Kasi Doc, we had a guest actually na dermatologist, no? Si Dr. Krista nung huli. Ang banggit niya, kasi nga talagang mahirap ang damage, yung sun damage, no? Yes. Maglagay ng sunblock doon sa mga talagang fully exposed every 2 hours. Yun yung Yes, tama yun. Oo. Mm-mm. Tama yun. Every 2 hours talaga siya. Dapat. So, doon sa mga nag-online classes din, hindi po biro, pero ang recommendation is maglagay din kayo, Doc, para maiwasan yung Yes, sa oo. radiation. Oo. Ayan, so maganda yan, Doc, ha? From Paulina Suryo, diagnosed with SLE, bakit po kaya yung saliva ko medyo malagkit? Saka yung dila ko parang may paso ang pakiramdam. Sobrang sensitive po. Yan. Dry kasi yung mouth niya eh. Meron kasi tayong tinatawag na sintomas na dry mouth, dry lips. Pero yun, nasa component siya ng Sjogren's syndrome. Narinig niyo ba yung Sjogren's syndrome? So, pwede kasi na lupus siya, pero may combination na Sjogren's syndrome. Ito yung mga tinatawag nating overlap. Okay? Tapos, isa pa, pwede siyang side effect ng mga gamot na iniinom mo, like yung prednisone. Medyo mapakla kasi talaga siya at nakakaasim siya ng tiyan. So, pwede siyang mag-cause ng gastritis. Tapos, ang nangyayari is parang ang pakiramdam mo sa bibig mo, may lasang bakal yung laway mo, tapos dry na dry yung lips. So, dalawang factor siya. Pwedeng sintomas noong lupus mo, and pwede din siya nagaling doon sa gamot na iniinom mo. Wow. Oo, pero ako ang recommendation ko dyan is drink a lot of fluids. Talagang tubig. Hydrate yourself para makakatulong yon para sa dryness ng bibig. Doc, so Paulina, yun po yung sagot ni Doc. Ang tanong ko, Doc, ano ba talaga ang advisable? Ilang liters ng tubig ang kailangan inumin ng isang tao sa isang araw? Sa normal na tao, dapat at 8 glasses. 8 glasses of water. Pero kung kaya mo pang dagdagan, mas maganda talaga, madaming fluids. Pero yung minimum natin is at least 8 glasses of water a day. Pero ako, what I tell my patients, since madami silang maintenance na medications, sinasabi ko talaga, dagdagan nyo pa kasi tulungan natin yung kidneys mo na tanggalin yung mga toxins sa katawan, lalong-lalo na may mga side effect kasi yung mga gamot na pinapainom natin. So makakatulong yung madaming tubig para maiihi mo lahat ng mga side effect ng gamot na iniinom. Okay. So, mga kababayan, dagdagan niyo pa po yung tubig. Ayan. So, Doc, from Alison Talia. Hello po, Doc. Ask ko lang, bakit mainit ang aking kamay at paa? I guess just a lupus patient po. Oo, lupus patient. Actually, with regards to yung mainit ang paa, mas nakikita ko sa lupus yung mga malalamig yung paa. Pero pag may init yung paa, depende kasi kung anong type ng lupus meron siya. Baka mamaya yung lupus niya pala meron sa ugat or noon pala namamaga yung kanya mga daliri. So pag may inflammation kasi, ang mangyayari, pag sinalat mo yung mga daliri mo, yung ankles mo, yung tuhod, mainit kasi siya. Yun ang ibig sabihin ng inflammation. So it depends kung ano yung ibig niyang sabihin sa akin. Kung yung joints ba o yung mga supungan ba ng paa niya at kamay niya ang may init, pwedeng dahil doon sa arthritis yun. So posibleng sa arthritis yun, Doc. Provided wala talaga siyang lagnat, ha? Dapat i-make sure niya na wala siyang lagnat. Ayun. So, ayun. Yung sabi ni Doc Talia, kung provided na wala ka talagang lagnat. Doc, yung kaninang welder, ito yung sagot niya, si Esmeraldo Garcia, nag-undergo po siya ng chemo. Yes, ongoing siya ngayon. So, sabi niya maraming salamat sa paggamot, Doc. From Melanie at Rigenyo, ano po ang basihan ng test para masabing in remission na po ang isang lupus patient? Yes. Number 1, kailangan nating i-check yung CBC niya. So, kung okay pa, wala siyang anemia. Ako 4 lang ang tinitest ko dyan eh.
Yung CBC natin dapat walang anemia. Mm-mm. Yung urinalysis natin dapat walang protein o kaya walang bula. Okay? Okay. Mm-mm. Oo. Yung creatinine natin dapat normal. Tapos optional, yung ESR, tsaka yung C3, yung tinatawag nating C3. Mm-mm. Bakit ko sinabing optional? Actually, sa totoong buhay, dapat chinecheck siya. Kaya lang, ako, sa aking experience, medyo mahal kasi yung test na yon. Mm-mm. So, medyo pricey yung C3 at saka yung ESR dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko, binabase ko siya sa nararamdaman ng pasyente, sa sintomas niya, Mm-mm. sa yung tatlong unang laboratoryong sinabi ko, at saka kung yung gamot niya ay nakokontrol, ibig sabihin, mababa na yung steroid niya or wala na siyang steroid, ibig sabihin, remission na siya. Or, kunwari, ang gamot niya is hydroxychloroquine na lang or yung Plaquenil. Ayun, Mm-mm. pwede natin masabi na remission siya. Tsaka tandaan nyo, eto, ang good news kasi, ang lupus, meron kasi talagang panahon na wala ka na talagang iinumin na gamot. Kasi tumatahimik siya ng kusa, or hindi pala tumatahimik ng kusa, tumatahimik siya pag maingat ka talaga. Hindi all the time active siya. Yun ang tatandaan yung mga patients natin. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. May mga times na talagang tatahimik siya. May mga times na active siya. Doc, anong nakakapagpatahimik sa lupus? Ayun, yung pag-iingat, regular check-up, pag-inom ng gamot, pag-iingat talaga yung iwasan yung mga stress, mahirap talaga yun. Yun. Pero alam mo, madami akong pasyenteng remission. Natutuwa ako sa kanila kasi after ilang years, hindi pa rin bumabalik yung lupus. Yun. So, good news yun. So, may mga tanong pa, Doc, kapag basahin natin ng konti. So, Melanie, yun po yung sagot ni Doc sa inyo. From Ethel de Mayuga, hello po, pinagbuntis ko ang bunso na may SLE na po ako. Posibilidad po ba magkaroon din siya ng lupus? 50 years old na po siya, lalaki po ang anak ko. Yes, oo, kasi sabi ko, genetic siya. Mm-mm. So, palaging tinatanong sa akin ng mga pasyente, Doc, paano natin may iwasan na yung mga anak ko hindi mamana? Mm-mm. So, yun po kasi ang malungkot kasi hindi natin mapipili talaga kung ano yung genes natin. So, para maiwasan is palagi nating i-remind sila na yung mga bawal, stress, mainit, yan, healthy lang palagi, palagi masaya. Yun kasi yung yun kasi yung makaka-prevent siya. Pero kasi yung genes natin, hindi natin siya kasi hawak. Hindi natin siya kayang kontrolin kasi nasa family talaga siya. Totoo Pero, yan. oo, wag niya kamong isipin na magkakaroon yung anak niya kasi baka siya yung mag-flare. Yun Oh. nga. So, Miss Ethel, huwag kayong masyadong ma-stress. Huwag mo masyadong isipin. May pag-asa pa para hindi siya magkaroon. From Maka Makaraig, Doc, it helps po lahat ng discussion, nakakatanggal confusion. Thank you very much, Doc. Can I connect with you sa Yes. telemedicine? Kasi madalang po dito sa Zambales ang Rioma. Oo, actually, merong rheumatologist dyan. Si Dr. Baez. Kasi ako kasi ang roots ko, my father is from Zambales. So, pwede naman, later I will give you my telemedicine platform, tsaka yung aking messenger. Actually, binibigay ko talaga yung messenger ko sa mga patients kasi ayoko nung hindi nila ako mahanap. Yun nga eh. Doc, ayoko meron talaga. natin kasi sa tingin ko, Doc, malaki ang matutulong nyo at lahat sila gusto mag-consult. So, mamaya, Doc, ha, please. Bibigay ko talaga sa inyo. Para yung mga questions na hindi natin matakel, i-personal ko na lang na sagot. Makahintayin mo. Ibibigay ni Doc yan. From Karina. Ano pong Karina Torres, Doc, ano pong pwedeng ilagay sa mukha para matanggal yung pag-itim? Yung pag-itim kasi, it's a side effect of hydroxychloroquine. And then yung steroids din kasi, nagkakaroon siya ng patsi-patsi sa face. Ngayon, I don't recommend yung mga over-the-counter sa face natin. Usually, pag face, nire-refer ko talaga siya sa dermatologist specifically. Kasi mahirap galawin ang muka. Nagiging permanent yung damage. Pero kung sa katawan, okay lang yan. Bigyan kita ng pahid. Pero pag sa face, ako I recommend you go to a specialist sa skin, sa derma. Kasi mahirap tanggalin ang mga patsi-patsi sa face. Lalo na sensitive kasi yung mukha natin eh. Napakanipis niyan. Kaya hindi tayo pwedeng magpahid ng steroid dyan or any cream.
na hindi guided ng dermatologist. Ayan, Doc. So, sabi nga ni Doc, i-check nyo muna with dermatologist. Yes. Doc, from Diaz Susana, kayo daw po ang doktor niya from Santa Rosa, Nueva Ecija. From Ning Azucena, hi po, bawal na po ba ang mga kurso kagaya ng PMA or pagpupulis kapag may lupus? Oo, alam mo, as much as possible sana, ang mga lupus, hindi sila pwede sa mga extreme na trabaho. And if you are planning to train for PMA, for Philippine National Police, medyo yung training kasi niyan is very extensive. Okay? So ako, I don't recommend talaga, lalo na kung mabibilad ka sa araw during training. Tapos yung training kasi nila talagang heavy eh, hindi yung normal na ano. O kung meron kang ibang choice na course, oo, siguro ako I will suggest na sana ibang choice na lang. Kasi yung mga ganyan talaga, it can trigger yung lupus mo. So, ayun. Iwasan, sabi nga ni Doc, humanap na lang kayo ng iba. Or doon naman sa iba, marami akong kilala na like, I handled kasi yung military. Pwede ka naman pumasok sa PNP or sa PMA sa tingin ko, nang nasa opisina lang. Yes, oo, kung pwede yun lang. Oo. Na hindi ka mag-undergo ng training. Yes, oo. Pero Kung nandun ka talagang pa yun rin. ang dream niya, go. Pero yung extreme training, naku, baka hindi tayo ma-physically fit. Iwasan na, Doc, no? Oo. Pero kung talagang yun ang pangarap niya, i-push na lang siguro yung nasa office. Ayun. So, Ning, ayun ang sagot ni Doc. Humanap ka muna ng iba. Or kung gusto mo naman sa opisina na lang ng PMA or PNP. Ito. From May Mendez, normal po ba sa may lupus yung pagiging sensitive at maramdamin talaga? Oo. Kasama kasi sa sintomas ng lupus is yung nagkakaroon tayo ng lupus fog. So narinig niyo na ba yung lupus fog? Yung lupus fog, ito yung parang makakalimutin ka. Tapos meron din tayong depression and anxiety. Okay? Pwede kasi siyang maging sintomas ng lupus. Ngayon, yung pagiging sensitive, yes, normal yan. Kasi syempre, kahit sinong tao na may nararamdaman sa katawan niya na masakit or may iniintindi, talagang magkakaroon ka talaga ng parang mga reaksyon na hindi mo naman sinasadya, pero talagang gano'n. Tapos isa pa, yung ating steroid, yung prednisone natin na binibigay and methylprednisolone, nagko-cause talaga siya ng mga ganyan, changes in behavior. Yan, lalo na pag high yung doses, yung matataas talaga yung binibigay ng doctor mo. Pero wag kang mag-alala, reversible siya. Ibig sabihin, pag binaba ng doctor mo yung steroids mo na nakuha na niya yung normal na yung mababang dose, babalik sa dati yan, mawawala lahat yan. Pati yung lupus fog mo, basta mababaan na yung steroid mo. So, patience lang, okay? Huwag masyadong mainit ang ulo kasi lalo magti-trigger. Tapos, yun, kung kaya mong iwasan yung mga nagtitrigger sa'yo ng pagka-insensitive, iwasan mo na lang muna. At ang kagandahan kasi is reversible siya. Pwedeng babalik siya sa dati. Ayun, sabi ni Doc, pwedeng babalik sa dati. Pero ako, Doc, ang advice ko, piliin niyo lang yung laban nyo. Dahil hindi niyo lahat pwedeng labanan. Choose your battles every day. So yun yung pwede natin gawin. Oo, yeah. Doc, eto pa, Doc. Yung kaninang pinag-uusapan natin, Doc, na sabi mo na pagpadala ng picture. Ang tanong niya, saan pwede magpadala ng picture, pero ang ibig sabihin pala niya kanina is ngala-ngala. So oral ulcer siya. Yung kaninang binanggit mo, oo. Naku, baka active yung lupus. Pag bumabalik kasi si oral ulcers, is ibig sabihin active yung lupus niya. Pero not necessarily severe yan, ha? Pwedeng mild activity lang. Ako suggest ko, go back to your rheumatologist, baka bigyan ka niya ng small doses of steroids lang. So Edwin, yung sa tanong mo, sabi nga ni Doc, bumalik ka sa doctor, para baka bigyan ka ng mild lang. Tapos, of course, may nagsabi, si Janet, Doc, pretty daw pala kayo. Kahit na meron kang malarash. Mana daw sila sa'yo. Doc, question ni Jenny, paano po malalaman kung tumataas yung CREA kahit walang laboratory?
Siguro, Ah, Doc, anong symptoms at anong dapat nilang ano? oo. Mm-mm. Usually, pag tumataas yung creatinine mo, unang mapapansin mo dyan, medyo uncomfortable yung tiyan mo. Parang Mm-mm. may something sa tiyan mo. Okay? Tapos number 2, kumukonti yung ihi. Yung normally na dapat marami kang iniihi, Mm-mm. ngayon, kahit uminom ka ng tubig, konti talaga yung lumalabas ng ihi. Pwede din yung nakikita mo yung ihi mo, bumubula. Yun. Tapos pwede din sintomas yung manas, nagkakaroon ng manas. Oo, tapos another is yung anemia. Bumababa yung hemoglobin mo pero wala namang ibang source. Ibig sabihin hindi ka nagsusuka ng dugo, wala ka namang sugat, hindi ka nireregla ng matagal. Mm-mm. Bumababa pa rin yung hemoglobin mo. So yun yung mga most common na symptoms or kaya pwede din is yung panghihina, walang ganang kumain. Yun yung mga sintomas niya. So, naku, talaga nakakatakot na, O Doc, ayan no? na, Halos, napapraning ka na naman. oo, kasi talaga sabi mo, pag nangihina, pag nawawala ng ganang kumain, Ah, so yung pala is mga possible causes or symptoms ng lupus. oo, napaparaning ka na naman, Oo, ma'am. bigla ako naisip, no? So, Doc, sa dami ng tanong, konti na lang, tatlo Oh, na sige, lang sige, ha. go lang, go lang. Hanggang Maaga pa naman 9:20, eh. oo. Oo. Ang tanong pa is, hello po, Doc, paano malalaman kung active or not ang lupus? Magandang tanong niya. Oo, actually it depends sa sintomas mo. Kung active siya, so meron ka mga joint pains, mga yan. Depende kasi kung mild or moderate or severe yung lupus mo eh. Pero kung wala ka nararamdaman ngayon at yung steroids mo super baba na or wala ng steroids, wala ka nang iniinom na gamot, ibig sabihin hindi na yun active. Ngayon, pwede din tayong gumamit ng laboratories na sinasabi ko kanina para kung gusto mong makasigurado na, Dok, gusto mong malaman kung active ba to or hindi. O pwede tayo magpa-laboratory, yung sinasabi ko sa yung ESR, CP, CBC, para ano atin, maka-make sure tayo na talagang inactive siya. So yun yung mga pwedeng gawin. Oo. So, ang sagot po dyan is kailangan pa rin ng konting laboratory, sabi nga ni Doc. Doc, from Asia Galao, wedding photographer po ako. Yes. Madalas buong araw nakatayo, palagi naman po akong naka-long sleeve pants and sunblock. Pero lumalabas pa rin po yung konti yung rashes ko sa cheeks. Every time na maiinitan ako kahit saglit and vasculitis dahil sa matagal na pagtayo at paglalakad. I Yes. usually elevate my legs while sleeping. Ano po ba ang pwedeng gawin? Oo. Kaso yung trabaho kasi niya is wedding photographer. So, napaka-high risk. Ngayon, ako ang suggestion ko sa iyo is always kung meron kang event, wag mo kakalimutan na kahit naka-long sleeve ka, is you wear pa rin yung sunblock mo. Most especially sa face. Tapos kung hindi mo talaga maiwasan, ako I will suggest na mag-wear ka ng hat or mag-hire ka ng tagapayong sa'yo habang nagpo-photographs ka kasi mahirap kasing sabihin natin sa kanya na tigilan na niya yung trabaho niya eh kung yun yung hanap buhay niya. Yun pa yung makaka-depress sa kanya. Pero ako, I will suggest to lahat ng necessary precautions, gawin mo na long sleeve, sunblock, enough water. Alam mo yung vasculitis sa paa mo, kaya siya lumalabas, lalo na pag matagal ka nakatayo. Kasi yung blood flow kasi napupull siya, naiiwan siya doon sa paa mo kasi palagi kang nakatayo. So tama yung ginagawa niya na ini-elevate niya sa hapon or pag naka-rest na siya. And then yung proper medications niya dapat i-take niya. Oo. Ang wedding photographer kasi talagang gano'n ang trabaho. So ako suggest is yung mag-hat siya, kung ano yung pwede makatulong na hindi siya masyadong exposed sa sun. So, ang ano, Doc, is ituloy lang yung trabaho kasi syempre nakakatulong yan financially, emotionally. Pero yung sabi nga ni Doc, kung pwede ka magpapayong ng konti, sandali lang naman yan. Kayang-kaya. Oo. Sana yung mga events niya puro indoors na lang. So, ayun. Indoors o kung di may iwasan, Doc, mag-hat din para Oo, makatulong. mag-hat. Oo. And kuha ng assistant para sa mga outdoors na Activities. Oo, tama doon. Oo, assistant na lang kasi malaking bagay din yan. Yes, oo. Ayoko naman kasi siyang patigilin kasi baka mas siya lalo. Oo, Doc, mas makakaisip pa siya ng husto. Pero, Oo. so, ang sagot dyan, Asia, tuloy mo lang. Pero of course, kung pwede ka kumuha ng assistant, mag-cap, or kaya magpayong. At yung sabi nga ni Doc, okay yung ginagawa mo na i-elevate yung paa. Doc, from Princess
Gamboa Serrano. Hello po, Doc. 31 years old na po ako and was diagnosed as SLE patient way back in December 2019. When I was hospitalized dahil bumagsak po yung hemoglobin niya, resulting to anemia. And na blood transfuse na rin daw siya, hirap din po ng series of tests na ginawa sa dugo para sa mga compatible na donors. Doc, wala po akong ANA test, pero since yung mga symptoms po nag-manifest sa akin, pasok sa lupus ako. Lupus po. Since then, regular check-up na ako sa Rheuma doctor ko po. Pero I can remember 2013, 2014, ang dami po skin problem, even rashes sa mukha. Pero sa derma po ako nagpakita. Hanggang sa kumalman na lang. I just want to ask, Doc, kung if need ko rin ng ANA test to confirm if may SLE illness po talaga ako. Kasi po tahimik naman po ang sakit ko ngayon. Actually po, other than this, may hormonal imbalance din ako, borderline high po. Ask ko lang rin, Doc, if napakalaking factor po nito kaya hirap magbuntis. Lalo na parehong autoimmune disease po. Oo, 31 years old na kasi siya. Kung ang tanong mo sa akin is with help, kung makaka-help siya ng diagnosis ng lupus mo, actually, di ba, yung criteria kasi, basta ma-meet mo siya, even without the laboratories, pwede talaga na wag mo nang gawin yung lupus test mo, yung AMA. Kaya lang, meron ka kasing plans for pregnancy. So, since tahimik naman siya, di ba sabi ko kanina, ang lupus, basta tahimik, pinapayagan naming magbuntis. Okay? Ngayon, meron ka ng plans for pregnancy and meron kang another condition kaya hindi ka mabuntis ng agad. Ako, I would suggest to do your ANA and yung APAS panel, usually ang tawag namin doon, APAS panel. And then para ma-work up ng maayos yung pagpe-pregnant mo. Yun ang aking suggestion. Pero hindi siya necessary din kailangan mong gawin ngayon din. Okay? You have to plan kasi your pregnancy. So you have to collaborate with your OB/GYN and rheumatologist on how to properly manage you or yung ano ba talaga yung plans natin, mga options natin sa'yo. So, ayun. Ako, collaboration yan ng iyong OB/GYN at saka ng rheumatologist. Kung balak mong mag-pregnant now, kailangan talaga nating mag-diagnostics sa'yo para malaman natin kung ano yung mga ita-target natin na problems mo. Pero po pwede siya, Doc, mabuntis. Kung tahimik yung lupus niya, as kiniklaim niya, pwede. So, ang sagot ni Doc sa'yo po pwede naman. At Doc, sabi mo kanina, no, because 31 years old, factor po bang age? Yes, of course. Ito palagi ko sinasabi sa mga patients ko. Tayo mga babae, meron talaga tayong expiration date. Masakit man na, Doc, no? Oo, masakit man siyang aminin. Meron tayong expiration date kumpara sa mga lalaki na wala talaga silang expiration date. Tayo meron, oo. Medyo elderly na. Itong si 31 years old, medyo kailangan na niyang bilisan kasi nasa 30 na. Nakakatawa ka, Doc. Oo. Kaya kailangan, madadagdagan pa yung problema natin kasi elderly priming. Yes, oo. Oo, kailangan na siyang mag-double time. Tama yun. Totoo kasi yun eh. Katotohanan yun na tayo mga babae ay lilipas din. Correct. Oo. So, pero wag natin siyang i-pressure kasi baka mamaya mag-trigger yung lupus niya. So, wag natin siya i-pressure. Huwag ka ma-stress din, ha? Sabi nga ni Doc, take your time. Doc, alam mo kanina, 50-something lang, ngayon 200 plus, so 5 na lang ang pipiliin ko. Baka hindi tayo makatulog. Talagang padami ng padami. But, oo nga, nakikita ko nga yung viewers natin habang tumatagal. Oo. But we're actually very happy, Doc, kasi ang dami mong natutulungan sa pagsagot mo ngayon at aming na-enlighten. At ako din, napapaisip pero sana, di ba? Oo, iwasan ang praning. Iwasan ang praning. Doc, eto. Sabi ni Miss Jenna Sadora, Doc, 12 years na ako may lupus at 12 years na ako ng steroids. Ano kaya magiging side effects nito? Baka yung kidneys ko ang tamaan. Okay. Number 1, kung 12 years na, number 1 priority ko dyan is i-check yung bones niya. Buto niya. Oo, kasi pag ganyan nakatagal, ang number 1 problem natin is osteoporosis. Osteoporosis. So, yun ang number 1 suggestion ko sa kanya is to check her bones. So, kailangan niya mag-undergo ng DXA or yung BMD, bone mineral density, or
dual energy absorptiometry or DXA scan to know kung nagkaroon siya ng osteoporosis. Huwag siyang mag-alala, yung steroids, wala siyang halos effect sa kidneys natin. Oh. Pero sa tagal na 12 years, ang number one priority ko is to check for osteoporosis. Osteoporosis. So, ulitin ko lang, Doc, no? Ang number one na dapat i-check, osteoporosis at walang effect sa kidney ang steroids. Oo. Si steroids, nagkakaroon na siya ng side effect sa kidney kung sasabayan mo siya ng NSAIDs, yung mga pain reliever natin. Okay. Like naproxen, celecoxib, etoricoxib, yung mga pain relievers. Pag sinabay mo siya sa prednisone, ayun, may side effect na siya sa kidney. Pero kung prednisone itself or steroid itself, wala siya. More on sa bones talaga siya. Okay. Doc, ito pa tanong. Galing naman kay Miss Nila. Good evening, Doc. In Flair po ako, nag-start month ng February. Pred 60 mg. So, Yes. siguro to. Ngayon, nakababa na ng 15 mg sa tingin. Yes, good. Tanong ko lang po if natural lang po ba, Doc, na magmanhid yung katawan at may mga times na nanginginig ang kamay at paa? Yes, oo, kasi medyo matagal ka pa lang nasa high dose steroids. Oo, natural yan. Minsan marawalan ka pa ng ganang kumain, manghihina ka kasi nasanay yung katawan mo sa high dose steroids. Then eventually habang binababa siya, meron talagang mga changes or meron ka mararamdaman pag binababa na yung steroid. Pero ito, i-assure kita na normal yan pag tinitaper. Narinig mo na siguro sa doktor mo yon, yung tinitaper namin yung steroids. Na medyo meron, pag habang binababaan siya, medyo pumapangit yung pakiramdam mo. Pero after ilang days, nag-okay din yan. Kailangan lang ng reassurance na ito, kailangan na-expect mo na ganitong level ng steroids, meron ka talagang mararamdaman. So, normal lang yun, Doc, na may mararamdaman. Oo, pero pag nag-persist siya, ibig sabihin masyado nang matagal, you consult your doctor. Baka may ibang problem. Ayun. So, consult your doctor. Doc, ito yung sinasabi ko si Maybell, yung kaninang nasa Hong Kong, na lupus patient din. Sabi niya, so thankful pa rin ako, Doc, kasi kahit mag-isa ako dito sa Hong Kong, awa ng Diyos, manageable po ang akong lupus. Pero naranasan ko nang i-ospital ang sarili ko mag-isa. Oo, di ba? Yung mga ganyang kwento, medyo heartbreaking siya sa akin kasi ang layo niya, nag-work siya doon, tapos meron siyang sakit. Ako, keep in touch with your relatives tsaka yung mga loved ones mo para mahirap din kasi yung sitwasyon niya eh. Malayo siya tapos may sakit siya, oo. So, i-message mo ko pag may problem ka or may nararamdaman ka. Nag-a-answer naman ako sa mga message sa akin. Marami akong patients na OFW na hindi makapag-follow up sa akin. Usually, sinasagot ko sila online. Ayan. Oo. So, may Tapos, inuutosan yung mga relatives nila na pumunta clinic at kuhanin ng reseta at ipadala sa LBC ang mga gamot. Tama yun. Oo. So, ang sabi ni Doc is, pwede mo siya i-visit May, laban lang. Oo. Bawal lang laban lang. Yes. Oo, laban lang tayo. So, eto lang, Doc. Kaya lang po ba sandali lang, Doc, baka magkamali ako kasi ang daming ang tanong. Eto, si Banji pala. Rheuma doctor lang po ba ang pwedeng makapag-diagnose? No. Or pwede rin yung ibang clinic like Derma or others po? Yes, of course. Pwede. Lahat ng specialty, pwede silang mag-diagnose ng lupus. Kaya lang, sabi ko nga, medyo mahirap siyang i-diagnose kasi iba-iba yung sintomas niya. Usually, yung mga ating specialists, they refer to us for confirmation. Pero lahat ng doktor, kaya nilang mag-diagnose ng lupus. Minsan lang kasi talaga magulo yung sintomas. Kaya, nare-refer sila sa mga rheumatologists. Ayan. So, yun yung Doc. Marami pa dito, pero siguro kailangan na natin, isa na lang siguro. Isa na lang. From May Mendez, ask ko lang po, may lupus na nagbuntis ako 2016, tahimik si lupus ko. At pinayagan ako ng doctor ko, ayun, kanina pala yun, na kung po pwedeng magkaroon din yung baby niya. So, ayun, Doc. Maraming mga tanong pa. So, dun po sa mga audience natin, kung may tanong pa po kayo, sabi nga ni Doc, pwede niyo po siyang i-message. Doc, Yes. I'm pretty sure na ang tanong po nila is, paano po ba mag-consult sa inyo online? Saan po sila pwede?
So, meron akong messenger. Ito yung messenger ko for my patients. Medical and Arthritis Clinic. Ma'am Sel, in-message ko sa'yo Yes, so that Doc. Oo, ilalagay namin. so you can flash it sa iyong platform. Dito nila ako makokontak online. So, medyo mabagal lang ako sumagot pag day. Pag araw kasi nasa clinic ako and hospital. So I advise them to message me sa gabi kung may questions sila. And then yung mga extra questions mo dyan, Ma'am Sel, you can give this and direct na send na lang nila sa akin. So I can answer yung mga natitira nating questions na hindi na natin masasagot for tonight. Ayan. Oo. So ilalagay ko mga kababayan ang address ni Doc, yung kung saan nyo sila po pwedeng mag-consult. Sabi nga ni Doc, yung ibang yung mga katanungan, i-forward ko po to sa kanya para masagot niya. At Doc, doon naman, actually, nung nag-guest sa amin si Leonard, tuloy-tuloy yung at binibigay ko minsan kay Leonard. Maraming nanghingi actually ng tulong tungkol sa mga gamot. Kaya I normally advise them na sana makipag-coordinate sila kay Leonard. Kasi si Leonard, yung sa Live, Love, and Hope, ay tumutulong din sa mga lupus patient na iba. We have hydroxychloroquine kasi yung plaquenil natin, meron tayong ayuda from DOH, yung hydroxychloroquine. Actually, meron ako sa clinic ko ng mga free. Kaya lang I am in Nueva Ecija kasi, pero if you want, just message me kung saan yung area niya and then I will contact yung mga friends ko na rheumatologist to pick up yung gamot. Pero dito sa Nueva Ecija, they can go to my clinic and ask for the tablets. Yung hydroxychloroquine is for free for lupus patients. So sa Nueva Ecija, pwede sila, Doc, no, kung free yung sinasabi niya. So I'm pretty sure, Doc, maraming magme-message sa amin yan. Tuloy-tuloy po yan. At sinasagot din naman po talaga namin dahil naiintindihan namin yung pinagdadaanan nila. Doc, alam kong mahaba na ang ating gabi. Nag-enjoy ako. Thank you, at kami din very informative ang inyong na-share. Doc, anong mga advice mo at payo mo doon sa mga may pinagdadaanan ngayon? Lalo na yung sa lupus, Doc. Yes, oo. So ako din may pinagdadaanan, mga beshi. Yes, so laban lang, Doc, ha? Nakikita ko, ang ganda pa naman ang ngiti mo. Oo, ako din may pinagdadaanan. So, kapit lang mga kapatid. Wala tayong magagawa. We have to choose our battles every day. And then after ang number one bilin ko sa inyo is always listen to your body. Okay? Ibig sabihin, pakinggan niyo yung katawan ninyo. Pag meron kayong nararamdaman, rest. Okay? Huwag niyong i-challenge yung katawan ninyo. Rest. Pag meron kayong nararamdaman, mag-consult sa inyong mga doktor kung hindi kayo comfortable o meron talaga kayong karamdaman, and then magpahinga lang. And then, live each day to the fullest. Wala tayong magagawa eh. Ganun talaga. And stay happy always. Huwag nyo nang anuhin yung stay happy lang. Wag nang masyadong mag-isip. Mahirap yun actually kasi ako din sa sarili ko. Nag-iisip din ako kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Pero keep yourself busy. Kahit ano pa man yan. Pero syempre, bawal tayong lumabas. Yung ito message ko sa mga patient na may tahimik na lupus. Magpa-COVID vaccine na kayo ha. Huwag niyong kakalimutan. Ang mga lupus, kailangan natin yung COVID vaccine. Hindi tayo exempted sa COVID, okay? Pero, alam nyo ba na ang mga autoimmune disease katulad natin, hindi tayo masyadong nahahawa sa COVID. Alam nyo kung bakit? Meron yan explanation. Alam mo, Ma'am Sel, kung bakit? Bakit, Doc? Sorry, nag-charge lang ako ng laptop, pero sige, Doc. Kasi, sanay na kami sa social distancing. Kasi diba, we are on steroids, we are on immunosuppressants. So lahat ng lupus patient, kahit sino tanungin mo, sanay kami sa social distancing. Talagang umiiwas kami sa tao dahil nga madali kaming mahawa ng sakit. That is one of the reason kung bakit hindi ka masyado nahawak ng COVID. Pero ako, suggestion ko, if your lupus is in remission, have yourself vaccinated with COVID vaccine. Okay? And stay happy. I love it. Oo. Stay happy. Choose your battle. Sa mga nadidepress,
Uy, temporary lang lahat yan. So, tandaan niyo po. Exactly. Nagbabago lahat ng bagay. So, Listen to pwedeng, music. listen to Oo. music. Sabi nga ni Doc, Tanggalin kung ng mga bawal nega. makalaga. Ano, Oo. Doc? Ano, Doc, sabi Tanggalin mo? ng mga negang tao. Yes. Iwasan niyo yung mga nega, mamili Yes. ng kaibigan na Exactly. makapagbigay ng positive outlook lang. Huwag niyo nang i-depress yung sarili niyo. Sayang ang ganda ng buhay. Exactly. Mm-mm. God is good all the time. Yes, God is so good all the time. Thank you, Doc. Yes. Doc Colleen, maraming salamat sa pag-unlock nyo ngayong gabi at marami po kayong napasaya at natulungan sa pagsagot nyo. Nag-enjoy ako. Maraming salamat. Thank you, Doc kami na nag-enjoy. Leonard, maraming salamat. Leonard, thank you. Si Leonard, very supportive. Leonard, mukhang marami pa rin ako ibabato sa inyo ni Doc. Sigurado yan, yung mga nagme-message at humihingi ng tulong. Maraming salamat po ulit. At doon po sa mga may tanong pa, pwede niyo pong i-message yan. Si Leonard, nag-check din naman siya minsan sa aming Facebook. So, sasagutin din yan. Ito-forward namin din to kay Leonard at kay Doc Colleen. So, Doc, maraming salamat. And mga kababayan, please don't forget to visit our portal. It's www.angpinoy.net. And this episode will also be uploaded at our YouTube channel, Ang Pinoy Channel. Alam niyo, Doc, when we uploaded yung kay Leonard sa YouTube, we even received questions from foreigners. Na may Talaga? So, kakaiba pala talaga ang sakit na to. Yun. So, mga kababayan, good night. This is Chaisel again. We will see you hopefully on Saturday for Kamusta Kakabayan episode. At kung hindi man po, next Tuesday na po tayo magkita-kita. At magandang gabi. Always be happy and maganda po ang buhay. Yes. Thank you. Good night, Doc. Kung ano pinagdadaanan mo, ingiti mo lang yan. Good night. Bye-bye.